Asin at ilaw. Ang mga simbolo na ito, asin at ilaw ay they are very rich in theological messages. At kung isa-isay natin itong dalawang simbolo na ito, baka matagalan tayo, baka makapunta tayo ng Christmas na bago matapos. So, magko-concentrate lang po ako kung para sa akin ay importante. So, una muna, ay yung tungkol sa ilaw. No? Bakit sinabi ni Jesus na tayo daw, ang simbahan, in particular, yun ang tinutukoy ni Jesus, ang simbahan ng mga mananampalataya, ay ilaw ng, tayo ay ilaw. No? Ano ba ang mga characteristics ng ilaw? Una, it is revealing. Pangalawa, it is enduring. At ang pangatlo, reflecting. Revealing, ibig sabihin, pinapakita o pinapahayag, inilalantad. Yan. Inilalantad ang isang bagay para makita. Para makita. Pag ikaw ay nasa madilim na lugar, para malaman mo o mailantad ang daan na tatahakin mo, kailangan mo ng ilaw. Kailangan mo ng ilaw. Enduring. Ano yung enduring? Enduring yung karakteristik ng ng ilaw na kahit anong mangyari hindi matitinag, hindi mawawala, hindi mamamatay. Yan. Kahit nababalutan ng kadiliman ng lahat, ang ilaw kahit kailan hindi mamamatay. Yun ibig sabihin yun. Hindi siya madaling mawala. No? O mawala ng lakas ng loob. Yan. Yan, enduring. Yan. So, meron tayong tumaan na mga problema o pagsubok, no? At nasa atin ang ilaw ng ating Panginoon, hindi tayo babagsak dahil alam natin, lagi siyang kasama natin. Reflecting. Ano ibig sabihin ng reflecting? No? Pag sinasabing maging ilaw ng mundo, ibig sabihin ay nagiging reflection o inaalinag natin ang tunay na ilaw ng mundo. No, kumbaga parang sa araw, ang araw ang Diyos, pero tayo ang lampara. No? Hindi pwedeng ikumpara ang lampara sa araw. Pero kahit papano nakikita ng mga tao ang ilaw ng lampara, and it reminds them ng pinapaalala sa kanila ang ilaw ng araw. So ganoon tayo. We reflect the goodness of the Lord. No? Pinapakita natin ang kabutihan, pagmamahal at awa ng Panginoon. Yan. So yun ang ibig sabihin na maging ilaw. No? Pag tayo ay ilaw ng mundo, ibig sabihin, hindi natin tinatago ang mga lihim o nakikibahagi tayo sa pagtatago ng lihim. Tulad ng mga ghost project na yan. Alam na natin yan. Kaya lang, nag-ingay ba tayo? Hindi. Yun ang problema. Yun ang problema. Hindi lang po sinabi ng presidente natin, hindi siguro na na-expose yan. Maraming alam na natin yan. Kaya lang nanahimik tayo. So hindi yun so hindi tayo naging ilaw pagdating sa mga bagay na yon. Pag mga ganyang kabuktutan, mga pagkakamali o mali, hindi natin kinukonsinte. Mag-iingay tayo. I-expose natin ito. Tatayo tayo at maninindigan sa katotohanan. Yun ang sabihin nun. No? Hindi katulad ng ilaw, tayo ay hindi matitinag. Kahit nababalutan tayo ng kadiliman, ibig sabihin, kahit na ang buong mundo ay sumusunod sa kautusan ng mundo, tayo ay hindi. Yun, tayo ay hindi. Tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kautusan ng Diyos. We reflect the goodness of God. Ibig sabihin, sa ating pamumuhay, kailangan nakikita sa atin ang mukha ng Diyos. Pag lumabas pa tayo sa bahay natin,
at nakita tayo ng mga kapitbahay, nakikita ba sa atin ng Diyos? Kasi kung hindi, kulang. No? Ibig sabihin, mamuhay tayo ayon sa turo ng Diyos, maging banal. No? No? Katulad ng example dito si Mother Teresa. No, maraming naka-encounter o na-meet si Mother Teresa, nakausap si Mother Teresa. At karamihan sa kanila sinasabi, pag kausap nila si Mother Teresa, hindi nila kausap si Mother Teresa, kundi parang kausap nila si Jesus. Yan, parang kausap nila si Jesus. Pag kausap pa tayo ng ating kapwa-tao, kausap pa tayo, ang kausap pa nila si Jesus. Kasi kung hindi, kulang. No, kulang. So hindi pa tayo nagiging tunay na ilaw ng mundo. At sabi nga ni Jesus, huwag nating takpan. Pag nagsindi pa tayo ng ilaw, tinatakpan ba natin? Diba, no? Kalokohan yun. Nagbukas ka ng ilaw sa kwarto mo, tapos lalagyan mo ng pantakip. Hindi pwede yun. Kaya binuksan mo para makakita ka. Yun. So, ganun din sa atin. Huwag natin ikahiya ang kabutihan ng Diyos. Huwag natin ikahiya ang pagiging Kristiyano natin. Kasi yung iba, nakihiya. Naalala ko po nung kabataan ko. No? Nung nasa high school ako, pag nasa labas ako at ang mga kasama kong kaklase, no? Mga Katoliko to pagkakain kami sa labas, ako lang yung sign of the cross. Yung mga kasama ko, ayaw. Bakit? Tiyahe, nakakahiya. Ha? Kinahihiya mo na ang Diyos? Diba? Alam niyo ba, pag nag-sign of the cross tayo, ay dasal na rin yan. Panalangin yan. At nagdedeklara tayo na naniniwala tayo sa Diyos. Kaya pag kinahihiya natin ang krus, kinahihiya natin sino? Si Jesus. Yun. Kinahihiya natin. So huwag nating takpan. Huwag nating ikahiya ang Panginoon. Ang maging alat o yung maging asin ng mundo, to be the salt of the earth. Ano ibig sabihin yan? Bago po tayo patuloy po dito, konting historical context lang po. Kasi siguro narinig nga natin kanina na yung tungkol sa asin na pag nawala ito ng kabuluhan, so hindi na maalat, ay itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Ha? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Nakakita ka ba ng asin na nawala ng alat tapos itatapon mo? Di ba pag gumamit ka ng asin, natutunaw? So paano natin matatapon yun? Konting historical context. Yun. Ang tinutukoy ni Jesus ay yung panahon ng na kung paano kumuha ng asin ang bansang Israel. In ancient Palestine, salt is often mixed with impurities. No? Ano ibig sabihin? Ang asin ay humahalo daw sa mga hindi asin. Ano ibig sabihin yan? Yung sa ancient Palestine, para makakuha ng asin ang mga tao, pupunta sila sa mga volcanic areas kung saan may tubig, no? May kung saan may tubig, no? At doon mag-iipon sila ng mga bato na sinipsip yung asin doon sa mga volcanic waters, no? So kung mag-iipon sila at yung mga minerals na ito o yung tinatawag nilang impurities, mga minerals, yan. Dan kukunin nila to kasi sa loob ng mga batong ito ay yung asin na kakailanganin para sa preserve, para sa pagpampalasa sa mga karne at kung ano pa. So yun yung dati. Yun yung dating ginagawa. At para maidala ito na hindi mawawala yung alat ng mga minerals na ito, no, ay kailangan yung mga nag-handle nito tatakpan yung mga patong ito, no, para maidala sa bayan na kung saan ibebenta ito. Bakit? Kung sakaling mali ang pag-handle ng mga impurities na ito, no, ng mga minerals na ito na doon sa loob ng asin,
Kunyari, may ulan. So, kailangan takpan ng mga batong ito. Kasi kung hindi, ano mangyayari? Ha? Hindi malulusaw ang bato. Pero, yung alat nun, mawawala unti-unting, magdidrip. Masasayang, pupunta sa may makukuha silang puting substance, pero wala na itong alat. Wala na rin itong preservative properties. Yan. So, walang kwenta. Kaya pag nakuha na nila, pag nangyari yon, nag-mishandle yung mga impurities na ito at hindi nagamit, anong gagawin sa mga puting substance na ito? Tatapon na lang. Padaan. Yun ang ibig sabihin yan. Ano naman ibig sabihin nito para sa atin? Alam natin ang ibig sabihin ng maging asin ng mundo. Kailangan maging tayo ay katulad ng asin, naglilinis. Katulad ng asin, we preserve. Pinananatili natin ang isang bagay at nagbibigay lasa, giving taste. If the church loses its distinctive characteristic, it loses its effectiveness. Yun ang ibig sabihin ng tinatapon na lang sa daan at niyayapakan. Pag hindi tayo bilang simbahan ay walang kakayahang maglinis. Ano ibig sabihin maglinis? Maligo ba? Hindi yon. Wala tayong kakayahang maglinis. Ibig sabihin, linisin ang pagkakasala ng ating komunidad, ng bawat tao. Hindi tayo epektibong simbahan. Wala ang karakteristik natin bilang simbahan ng Diyos. Pag hindi tayo marunong mag-preserve, yung pinananatili natin na hindi mawala ang mga turo ng simbahan. Yan. Ano yung mga turo ng simbahan? Mga basic catechism natin, ating doktrina, ating mga dasal. Pag tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo marunong magturo sa mga susunod na henerasyon paano magdasal. Maski man lamang sign of the cross, tayo ay nawala ng alat. At yun nakikita ko sa mga iba, mga magulang, please lang, kung ano yung turo sa inyo ng inyong mga lolo't lola, mga magulang, tungkol sa ating pananampalataya, ituro din nyo sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak. Yun ang ibig sabihin to preserve. Hindi mawawala yung tradisyon ng ating simbahan. At paano nabuhay ang ating simbahan? Alam niyo ba, na ang Biblia, hindi yan na isulat, ng agad-agad. Nung tinayo ni Jesus ang kanyang simbahan, tayo, ang Katoliko Kristiyano, tinayo niya ito, ang pagtuturo ng mga apostoles ay oral tradition. It took 385 years, 385 taon, bago na isulat at naitipon ang Biblia. Akalain mo, 385 years. Ano ibig sabihin? Hindi totoo yung sinasabi ng mga kapatid natin, Bible only. Bakit? Kasi hindi naman agad sinulat ang Biblia. Dumaan muna ang daang-daang taon bago na isulat ito at nagkaroon tayo ng Biblia. Yan. So paano hindi nawala yung tradisyon ng turo ni Jesus? Oral tradition. Kunyari, pag tinuruan kita, ate, kung anong tinuro ko sa iyo, kailangan, matandaan mo to. Kung hindi, mawawala. At dahil hindi sinulat, talagang tinandaan nila. Para sa susunod na henerasyon, yun din ang gagawin nila. Ituturo nila. Yun ang ibig sabihin yun. Yun ang ibig sabihin yun. Kaya yung tinuro ng ating mga lolo't lola, ng ating mga magulang, ay lagi dapat nating tinatandaan at ipapasa yan. Ngayon, kung sakaling hindi na natin natatandaan ang mga doktrina at turo ng simbahan, anong gagawin natin?
Mag-aaral. Mag-aaral. Yun ang ibig sabihin nun. Para may maituro tayo sa mga susunod na henerasyon. To give taste, magbigay lasa. Yun ang ibig sabihin, to be effective. We are called to preserve God's standard of righteousness and truth. Ang ganda, no? Tinawag tayo para panatilihin ang turo ng kabanalan at katotohanan na turo ng ating Diyos, ng ating simbahan. No, hindi dapat tayo mawawala ang moral compass natin. Hindi dapat tayo susunod sa paniniwala ng mundo. Doon. Ano ibig sabihin nun? Marami akong nakilala mga Katoliko, no? Mga Katoliko to, mga Kristiyano to. Pero ina-approve nila ang abortion. Ina-approve nila ang paglaglag ng bata. Akalain mo, Katoliko ka? Sigurado ka? Diba? Hindi nanginginig man lamang na magpa-abort ng bata. Pero yun ang maturo natin eh. Bakit malakas ang loob ng mga kabataan ngayon magpalaglag? Kasi yun ang turo natin. Kung itinuro natin sa ating mga anak na matakot kunin ang buhay ng isang bata, hindi nila magagawa yun. Pero yun ang nangyayari. Kaya itong araw na to, ay celebrate natin ang preservation of life. Yung nakalagay dito sa introduction na sinabi ni ate, no? Yung maging ipaglaban natin ang buhay. As isa na yun. Paglaban natin ang buhay. Huwag tayong papaya, no? Na yung i-push yung abortion. O ituro natin na okay lang yun, ipalaglag mo. Hindi okay yun. Naalala ko po, may maraming beses na pag mayroong mga lumalapit sa akin para basbasan yung supposedly nalaglag na bata, tatanungin ko sila, ano ang pangalan ng bata? Ano sasabihin nila? Ay, 1 buwan lang po yan, Father. Kaya wala po siyang pangalan. Alain. Uy, apo mo yan. Bigyan mo ng pangalan. Ano ba yan? Tao yan. Bakit hindi mo bibigyan ng pangalan? Di ba? Kung nalaglag yan, bakit hindi mo bigyan ng pangalan? Kaya may duda ako eh. No? Nalaglag yan o pinalaglag yan? Kung pinalaglag yan, hindi tayo magbibigay ng pangalan. Kasi ang tingin natin dyan ay hindi tao. Yun ang ibig sabihin, no? Yun ang ibig sabihin, no? Kaya tayo po ngayon pinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa araw pong ito ang ating responsibilidad bilang mga Kristiyano, bilang Katoliko Kristiyano, maging tunay na ilaw, modelo ng ating kapwa, maging asin ng mundong ito, ipaglaban natin ang katotohanan, at hindi dapat tayo aayon sa utos ng mundo. Tayo po ay hinahamon, yung salita, hinahamon ng Diyos, na maging tapat sa ating pananampalataya, maging tunay na modelo ng kabanalan, at manatiling matatag sa ating paniniwala. Sumasampalataya.